May mga usapin sa lokal na pamahalaan ang posibleng pag-operate ng 40 years sa isang parte ng Baguio City Public Market ng isang pribadong kumpanya. Dito na pag-uusapan na i-develop nila ng buo ang palengke sa kondisyon na return of investment o ROI ay 70% sa local government unit o LGU at 30% lamang di umano sa pribadong kumpanya na ito. Ngunit sa 70% na para di umano sa LGU ay nakapaloob ang parking na kontrolado din lamang naman ng pribadong kumpanya. Sa usap-usapan kasi ay LGU pa din ang siyang magmamanage sa City Public Market at ang pribadong kumpanya naman ay syempre imamanage nito ang sarili nilang building sa loob ng nasasakupan na palengke. In short, iba ang building ng public market at iba din sa pribadong kumpanya na ito. Maaring ang palengke ay mula Block 3 to 4 na lamang at ang Maharlika, Magsaysay, Hangar ay sa pribadong kumpanya o vice versa. Hiling ng mga tiga-palengke maging transparent naman sa information dissemination ukol sa planong redevelopment sa palengke. Magkaroon ng pagpupulong, dinggin din ang saloobin ng bawat isa, imbitahan sila sa mga meetings dahil sila din naman ang siyang maaapektuhan at makikinabang nito, not unless nagbago ang ihip ng hangin. Sa bagong ilalabas na Internal Rules and Regulations o IRR ng Public-Private Partnership Code itong March 23, nililinaw ng mga tiga-palengke na walang umaayaw sa kanila sa development. Sa development na mangyayari, inaasahan na ng mga market vendors ang pagtaas ng renta sapagkat bago ba naman na building, sigurado tataas ng konti. Pero dahil ang lupa ay pagmamay-ari pa din naman ng lokal na gobyerno, umaasa ang ating market vendors na kakayanin pa nila ang renta dito. Kaya huwag naman sana matulad sa nangyari sa ipinatayong mall noon sa Baguio na noong na-develop na ay hindi na nakabalik at hindi na na-sustain ng mga datihan ang pwesto sapagkat sa taas ng singil sa renta. Kaya kung mapagbibigyan ng tatlong kahilingan na sana hindi lamang dinggin kundi gawan ng aksyon ay ang mga sumusunod. Una, sana ang mag-develop na lamang ng market ay LGU, katuwang maaari ang ating mga bangko at kooperatiba. O mismong LGU na. Huwag na lang SM. Pangalawa, makabalik lahat ng vendors at abot kayang rental. Pangatlo, maayos ang drainage, wirings at malinis na palengke. Kayat mo nga redevelopment dito'y palengke. Kaya mingay ko mingay ito mataas SM, ta siyempre narigrigat kami lagaro doon, ito may pay matlaan. Wala, anda, di kakasi kami, pag-alaming at ibayag mi. Dapat kas nyo na nabayag kami lagar dito yun, hindi ang taray-taray kami, nakaala kami pistumi, alandamanan. Nga dapat di ararami doon da kanyamin, nawa na nakakaasi kami, nalantis mga ibagbagada. Yung mga daan po, Tapos, tsaka yung CR, yung tong palengke po. Sana po maayos pati yung nasa Block 3 tsaka Block 4. Yun lang po. Ang siguro para sa akin po yung mga CR, mga drainage, tapos yung sa mga sabi kasi yung mga kanal dito is very mabaho na din, kaya pinagbabawal din talaga maglinis ng fish. Tapos yung mga ano din po, yung mga wirings nga po, tas masyado na pong marami. Yun lang naman po. Tsaka yung mga ano, yung mga, ang inano din po sana dito ng mga naninitize yung mga, talaga yung sa paglilinis po sana ng fish, talagang bawal po talaga maglinis ng isda, wag po tayong pasaway. Kasi yun pang nagkukos ng pagiging mabaho ng palengke. Kasi yung mga bito-bituka, kung saan saan itatapon, hindi na po walang proper segregation ng basura sa mga tindera at mga tindera po dito sa palengke. Yun lang naman po, ma'am. Siyempre yung malinis sa palengke. Di po ba? Malinis na CR, pangmasa talaga. Tiket mo nga development dito'y palengke.
May mayat ti dati Greenwich na tapno santo nalinis ti Greenwich na tahan nga naango. Santo nalawlawa ko mati pwisto. No mabalin. Pro people, pro Baguio, wala nang tumatakbo upang maglako ng paninda nito. Oo, ang Baguio ay sentro ng edukasyon, turismo at negosyo. Pero huwag natin kakalimutan ang mga maliliit na siyang bumuhay nito at nakamit kung ano ngayon ang Baguio. Bukas ang himpilang ito para sa inyo.